So yun, what's up mga Dapaw, no? Welcome back sa ating channel, Aklan Flyers TV. So for today's video mga Dapaw is sasagutin natin yung mga tanong sa atin, no? Kung paano daw ba magpauwi ng Kalapate. So sasagutin natin yan sa video na to mga Dapaw, no? Basic tips lang mga Dapaw yung gagawin natin aside sa mga naging experience natin sa pangangarera. So yan yung tatalakayin natin ngayon mga Dapaw. So kung gusto nyo malaman, tara! So yan mga Kadapaw, no? Ito na, yung tatalakay natin mga Kadapaw about sa pagpapauwi ng Kalapate at kung paano i-train yung Kalapate, paano pauwiin sila ng malalayo, galing training, fun race o derby man mga Kadapaw. So base na rin sa naging experience natin. So simula pa lang mga Kadapaw, no? Kailangan natin i-train yung mga ibon natin, i-viewing natin mga Kadapaw. So nagbo-viewing tayo mga 2 weeks sa ating mga inakay. So, kahit na maliliit pa lang mga Kadapaw, ibilad natin sa aviary natin para ma-familiarize ng mga inakay natin yung paligid nila. Tsaka nakikita nila yung ibang kalapate sa loob ng loft. So, doon nagsisimula mga Kadapaw yung homing instinct nila na komportable sila pagdating sa loft nila. So, yan mga Kadapaw, no? I-viewing natin. Pagkatapos natin i-viewing mga Kadapaw, ay unti-unti natin silang bibitawan. So, wag natin bubugawin mga Kadapaw para yung mga young bird natin ay hindi kakabahan pagdating sa loft nila. So, tuturuan natin sila kung paano pumasok, paano lumabas, araw-araw na routine nila mga Kadapaw hanggang sa mag-loft fly sila. So, unang-una mga Kadapaw, yung pinaka-basic talaga sa pagtuturo ng ibon, paano maging homing nila. Paano tumibay yung homing instinct nila ay yung loft fly. So, merong nagtatanong mga Kadapaw, no? Ano daw ba yung mauna sa training? Magtotos ka ba o loft fly lang? Para sa akin mga Kadapaw, importante yung loft fly. Kahit na nagtotos tayo mga Kadapaw, no? Tsaka hindi natin pinapa-loft fly, para sa akin, medyo baliwala rin. So, meron nga akong kalapate mga Kadapaw, hindi ko tinotos, loft fly lang, nakaka-uwi siya mga Kadapaw. Kasi, pakiramdam ko, pag loft fly sila, nagre-ranging sila, lumalayo din sila mga Kadapaw, no? So, basic lang sa kanila yung 30 kilometers na toss pagka ang loft fly nila tumatagal ng 1 oras o higit pa. So nakikita nyo naman sa mga previous video natin, sa mga young bird natin na halos 1 oras yung inaabot ng YB natin. Kahit na medyo old bird na, magugulang na, ganun pa din mga Kadapaw. Kasi sa loft management natin yan, ginagawa natin yung best natin pagdating sa ibon. So, ang pagpapa-loft fly mga Kadapaw is very important. Yun yung tatandaan nyo. So, unang-una mga Kadapaw, no? Dapat lumipad yung ibon natin ng higit 1 oras sa umaga. Tsaka tanghali, medyo kalahating oras lang. O sa hapon ay hayaan nyo na sila kung hanggang anong oras. Importante sa akin Kadapaw, no? Yung loft fly sa umaga kaysa sa mga tanghali o hapon. Yung umaga talaga yung pinaka-importante kasi umaga naman sila bibitawan mga Kadapaw eh. Yun yung pagkakaalam ko lang. Ewan ko sa mga veterano, yung ibon nila naglo-loft fly ng 1 hour sa umaga, 1 hour sa tanghali, 1 hour sa hapon. So sa atin, okay na yung 1 hour sa umaga, kalahating oras sa tanghali, tapos kalahating oras din sa hapon. Hayaan ko na sila mga Kadapaw kung anong oras sila sa hapon. Tsaka pansin nyo rin mga Kadapaw, no, hindi gaano tayo sumisipol sa mga nakaraang vlog natin, sa mga young bird natin. Kusa na silang pumapasok. Kasi nga, yung ginawa natin mga Kadapaw ay minomotivate natin sila pagdating ng loft fly. Na pagka baba sila, hindi na sila tatawagin pa, sisipulan na, kusa na silang pumapasok. Kasi alam nila na may nakaabang na pagkain sa loft nila. O kundi kaya naman may task sila sa umaga na pagka landing nila, pasok agad sa loft. Yun yung
ginagawa natin. Pagdating naman sa training mga kadapaw, no? Yung toss natin, first toss natin nasa 15 muna. Pagka young bird. Pero pag medyo magulang-gulang na, mga kadapaw, sinasagad natin yan 25 to 30 km. Yun yung first toss natin sa kanila. Kasi alam ko na kaya nilang umuwi ng ganong kalayo. Lalo na pagbatak yung ibon natin sa ronda o sa loft fly. Tapos, pagka toss sila, mga 2 months before the training, ng club training, handang-handa na sila mga kadapaw. Doon na natin sila babatakin ng toss. Pero hindi mawawala yung loft fly talaga, yung ronda nila. Yun yung pinaka-importante kasi naniniwala ako mga kadapaw na yung ibon, pagka rumuronda ng matagal din hingalin. Kasi exercise nila yun mga kadapaw. Hindi kailangan ng ibon na i-stack mo siya sa loop. Huwag mong i-baby yung ibon mo. Pag hindi siya umuwi, walang magagawa yan. Hindi yan mananalo sa karera mga kadapaw. Pagka tinos mo yan, mawawala din yan mga kadapaw. Kasi kulang yung motivation niya, kulang yung loft fly niya, kulang sa homing instinct, yung mentality niya na umuwi kasi gusto niya lang sa loob ng loop. So, maling gawain yun ng mga fansher, lalo na yung mga baguhan. Yung mga veterano, mga kadapaw, grabe. Grabe yung toss nila, yung ginagawa nila sa ibon nila na training. Lalong-lalo na, mga kadapaw, yung tinatawag na smash tsaka hard race. Ang smash, yung masama yung panahon, yung maulan, ganon, yung fog, lalong-lalo na pagka bundok yung tatawirin o dagat yung tatawirin, yun yung pinaka medyo mahirap pagdating sa smash kasi mababasa yung ibon, lalo na yung kondisyon ng ibon, dry na. Hindi na natin masasabi kung ano nung mangyayari sa kanila. Yung hard race naman, yung sobrang init, yung stamina ng ibon, yung fats ng ibon, yung muscle ng ibon, tutunawin. Yun yung pinaka hard race na tinatawag. So ngayon, ang ginagawa natin dyan, yung training natin dyan, pagdating naman sa smash, simple lang. Basic na basic mga kadapaw. Sanahin natin sila sa ulan. So kung maulan, huwag tayong matakot na magpa-loft fly. Hayaan nyo lang sila. Yung ibon ko dati mga kadapaw, di naman sa mamayabang tayo kahit umuulan, rumuronda pa rin ng mga 1 oras. Kahit malakas yung ulan, nakikita nila yan sa nakaraang vlog natin. Kaya nga medyo pinalad tayo, nakapagpauwi tayo ng Cuyo, Palawan. Kasi nga yung ibon natin, sinanay natin sa smash. Tapos sa ginagawa natin sa smash, pagdating sa smash, no, meron tayong tinatawag na pointers sa patuka. Yung tinuro ko dati mga kadapaw, balikan nyo na lang. Pero eto, sasabihin ko, yung sekreto sa patuka, wala naman talagang sekreto. Ikaw lang yung magmi-mix kung paano mo yan i-mix sa ibon mo. Gaya ng tao, kailangan natin ng protein para sa muscle. So, ganun din sa ibon. Yung muscle, kailangan ng ibon yun. Yung protina, para maging punong-puno yung ibon ng muscle, hindi puro taba. Okay lang na medyo may taba kasi pagdating sa pangmalayuan, taba yung unang matutunaw, sunod naman yung muscle. So sa hard race naman mga kadapaw, no, yung pointers natin doon, punuin natin ng oil o tubig yung ibon natin. Hindi natin pupuno ng tubig na painumin natin ng tubig. Yung ibig kong sabihin, yung fuel ng ibon. Paano nga ba yung fuel ng ibon? So, maraming mapapanood tayo sa YouTube na mga tutorial. Dito sa vlog ko, meron ako na ituro dyan. Sana makatulong sa inyo. So, yan mga kadapaw, no, yung mga basic kung paano magpa-uwi ng malalayo. Proper training, yun yung pinakauna. Proper training talaga mga kadapaw. Pangalawa, kondisyon ng ibon. Pangatlo, ang loft management o ang fan share talaga. Pag hindi ka nag-focus, wala rin mangyayari sa ibon mo mga kadapaw, no? So, nandyan na yung bloodline, nandyan na lahat sa iyo, yung mga champion. Bakit hindi ka pa nakapagpa-uwi? So, simple lang, tanungin mo yung sarili mo.
kung ano nga ba yung mali mo. Minsan, yung ibon natin, stress na, tinutos pa natin, so pakiramdaman mo lang yung ibon mo. So, kayo naman yung yung fancier, wala namang ibang nagtuturo sa inyo. Pakiramdaman mo yung ibon mo kung kakayanin pa ba itos o pagpapahinga mo muna. Kasi, ang training, twice a week. So, paano mo yan ma-handle? Lalo na palayong-palayo na yung toss nyo. Kasi, unang-una, loading tayo ng Miyerkules, hagis na ng Thursday. Pagka uwi niya, dapat malakas siya kinaumagahan, Biyernes. O, pagdating ng Sabado, loading na naman. So, Linggo, toss na naman siya. O, paano mo yan i-handle? Kaya nga meron tayong tinatawag na loop system, loop management, tsaka yung tinatawag natin na pointers. Yan. Yung pointers na yun, doon tayo susunod. No? Susundin natin yung pakiramdaman natin. So, kung meron kang method na ginagamit, sabi ko nga, wala tayong ginagamit na na sinusunod na method na nailista natin. So, sinusunod natin yung pakiramdaman natin. So, hindi mo kailangan na lagyan ng antibiotic to ngayong araw, probiotic ngayong araw, hindi ganun. Pakiramdaman mo muna, makadapaw, basic na basic. So, kayong dalawa ng ibon mo yung mag-uusap. Kayo ng dalawa ng ibon mo yung tandem yan, makadapaw. Hindi mo naman pwedeng tanungin yung kalaban mo kasi kalaban ka. So, may mga tayo dyan, may mga tutorial tayo dyan. Pwede tayo rin magsagot kung kaya lang natin sa mga katanungan ng mga kagaya nyo, yung mga viewers natin, yung mga kadapaw dyan, no? So, sana makatulong yung vlog natin about sa mga kalapate. So, yan mga kadapaw, no? Yun yung suggestion natin about sa pagpapauwi ng ibon galing malalayo. So, sana nakatulong. At alam nyo na, God bless.